Ito ang breaking news sa BCRC3. Ako po si Brian Carolino. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Hindi ka lang ngak dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Classify na as suspects yung 5 former and active PNP officials led by now Senator Bato de la Rosa. It's a complication with the ICC. But I will stand by my word that there's a warrant. It will arrive officially very soon. I still have my copy, but it cannot be used because it has to be an official transmission. There's no warrant of arrest. Why did you? What he saw was a communications of within ICC, which says that there might be an impending. So as far as I am concerned, there is none. As far as the DFA is concerned, there is none. As far as Malacanang is concerned, there is none. But there might be. Pagputok pa lang ng alas 3 ng hapon ng May 9, ganito na agad ang bungad. Breaking news mula sa News 5. Ipinapaaresto na umano ng International Criminal Court o ICC si Senator Bato de la Rosa ayon sa magpakakatiwalaang source ng News 5. Naglabas na raw ng warrant of arrest ang ICC laban kay de la Rosa at natanggap na ito ng Interpol. Nasa Pilipinas na rin daw ng mga Interpol para arestuhin ang senador. Gayunman, wala pang natatanggap na impormasyon ng DOJ at DILG tungkol dito, pero ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, inihahanda na nila ang task force na tutulong sa pagdakip kay De La Rosa. Isa si De La Rosa sa mga pinangalan ng kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng war on drugs. Si De La Rosa, co-perpetuator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang war on drugs ayon po sa International Criminal Court o ICC. Para sa konteksto, balikan natin ang report na ito. Nadadawit ngayon ang 8 naging co-perpetuator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong mayor pa lamang siya ng Davao, lalo na sa kanyang termino bilang Pangulo simula 2016. Sa inilabas na dokumento ng Pre-Trial Chamber 1, Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC nitong February 13, lumalabas na may mga malalaking otoridad na kasama si Duterte sa malawakang pagpatay sa mga nasangkot sa ilegal na droga noong nakaupo pa lamang siya sa pwesto bilang Pangulo ng bansa. Lumitaw ang mga senador na sina Senador Ronald Bato de la Rosa na ilang beses nang absent sa Senado at Senator Christopher Lawrence Bongo sa mga kasama sa pagplano o di kaya'y may agreement sa pag-neutralize ng mga naging biktima ng drug war. Sangkot din sina Vitaliano Aguirre III, Oscar Albayalde, Isidro La Peña, Vicente Danao, Dante Gueran at Camilo Cascolan sa mga malalaking pangalang inilatag ng ICC, kasamang iba pang miyembro ng pulisya at mga may high-ranking government officials. Kasama nila si Duterte sa ipinataw na 3 counts na nauugnay sa crimes against humanity simula pa noong mayor pa lamang si Duterte ng Davao noong November 1, 2011 hanggang sa maging Pangulo ito noong June 30, 2016. Sa 3 counts ng krimen, 9 ang naitalang insidente noong mayor pa lamang siya ng Davao para sa first count, 5 namang pagpatay sa mga high-value targets noong naging Pangulo na ito sa second count, at 35 incidents naman sa third count sa mga kalat-kalat na operasyon sa mga barangay noon ding Pangulo pa siya ng bansa, na tinatayang 49 na insidente ng mga pagpatay na may kaugnayan sa ilegal na droga ang mga kabilang sa mga naitala sa dokumentong ito ng ICC. Naging daan upang isagawa ang mga pagpatay na ito sa pamamagitan ng Davao Death Squad, pati na ang pagkontrol nila sa mga ahensya ng pulisya, PDEA at iba pang government agencies. Lumalabas din sa investigasyon ng ICC na isa sa mga naging kasunduan sa paggamit sa hanay ng pulisya sa mga operasyon ng drug war ay ang mga financial incentives at promotion para sa mga ito. Brian Carolino, BCRC3. Dahil sa pagkakadawit ng senador, hindi na siya nagpakita pa sa Senado nakaraang taon pa. Yun sa attendance records ng Senado mula July 28, 2025 hanggang March 18, 2026 para sa 20th Congress. Sa 24 na nakaupong senador, nangunguna si Senator De La Rosa sa mga pinakamaraming absences.
Bakit? Dahil si Ombudsman Crispin Boying Remulla na mismo ang nagsabing may arrest warrant laban sa kanya. It's a complication with the ICC. But I will stand by my word that there's a warrant. It will arrive officially very soon. I still have my copy, but it cannot be used because it has to be an official transmission. Nauna na ring sinabi ni former Senator Antonio Trillanes III na isa siya sa mga posibleng sumunod sa ICC. Based dun sa document from the ICC Office of the Prosecutor, classify na as suspects yung 5 former and active PNP officials led by now Senator Bato de la Rosa. Bago pa man yan, may ganito ng patutsada si Bato kay Trillanes. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Hindi ka lang ngak dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Sa ngayon, wala pa raw na ilalabas na public arrest ang International Criminal Court. Nauna na rin nagsabi ang Philippine Center on Transnational Crime, National Central Bureau Manila, DOJ at DILG na wala pa silang natatanggap na warrant sa senador. Gayunpaman, naghahanda na raw umano ang DILG sa posibilidad ng pag-aresto kung sakali man na may ibaba ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Kaugnay pa rin dito ay naglabas ng statement ang Pambansang Pulisya o PNP. Anila, sila ay susunod sa tamang proseso na naayon sa batas at patuloy na may kipagtulungan sa PNP sa mga legal na hakbang. Naglabas din ng pahayag ang Partido Demokratikong Pilipino o PDP sa umuugong na pag-aresto. Ayon sa online post ng GMA News kung saan nakalagay ang pahayag kung totoo man daw ang warrant of arrest, paglabag umano ulit ito sa soberanya at kalayaan ng bansa. Ito raw umano ay pamumulitika ni Pangulong Marcos. Sabay sabing hindi na raw sana maulit pa ulit ang gaya ng pagkaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan po Blue Team ang breaking news sa oras na ito. Ako po si Brian Carolina.